good day sa ating lahat. Meron tayo ditong Honda Beat. Ayan, 110F5 version 2. So, ang problema nito, pag ini-start, ganito siya. So, wala siyang check engine. Ayan. Pero pag ini-start, pag pinitaw ng gasolina, minsan may minor, minsan ganun, patay. At ito pa siya. Ayan, minsan okay, sa palyado. Yan o. So, hahanapin natin ngayon yung problema niya. So, ganito sa mga itong mga na-encounter natin. So, kapag umahagok, ang may mga karamihan na na-encounter natin sa beat, minsan yung injector, minsan yung fuel pump, mahina ang pressure. Then, may isang pinakamabilis na clue para malaman natin kung ang problema ay nasa pump, nasa spark plug cap, sa spark plug, or sa TPS. Siyempre una, tingin tayo pag may check engine. Pag walang check engine, ibig sabihin possible ang problema nito ay karamihan kasi sakit ng bit ay nasa program. So may isang clue tayo. Ayan, meron siya ditong, ayan yung sakit na yan, buksan natin ilaw. Ayan, nakikita nyo yan. So pag binunot natin yan, ayan. So pag binunot mo yan, magkakaroon siya ng error. Ayan o, magbibilang 7. So ngayon, kapag nakabunot yan at pag pin-start natin at nawala yung palya. Ayan. Okay. Isa yun sa mga clue natin na gumanda yung hatak pero pangit pa rin yung minor. Ibig sabihin, hindi lang, kapag kayong kasi binunot natin at nagkaroon ng error, possible may problema sa atin yung ECU. So, ang ginagawa natin ngayon dyan, sa may mga programmer, dinadayo sa program para mahabol yung palya. Kasi indikasyon siya ng lean. Kaya ganun siya. Ngayon, dadayain yung program, lalakasan yung bandang fuel, yung parte na humahagok na yun. Pero, pansamantala lang siya. Babalik pa rin, baga, pangit pa rin yung andar kasi lumakas sa gasolina. Pero talagang sira ng motor ay yung computer box. So ngayon, gumaganda naman yung birit niya. Ibig sabihin, nung binunot ko siya, gumanda yung hatak. May problema nga talaga yung ECU. Pero ang problema nito, ito pa, dapat kasi pag binunot yun, one click siya at may minor. Yan. Yung minor, nagluloko pa rin. Yan. Hindi pa rin maganda yung minor. Ibig sabihin, may iba pa siyang problema. So ngayon, i-check natin sa parameter. Titingnan natin yung kanyang mga ignition, sa parameter, yung injection, at yung fuel pressure, at yung spark plug cap or spark plug. Tingnan natin ngayon, manual yun, kung ano yung iba pang may problema. Pero ito ngayon, ang pinapakita niya muna unang clue, may problema yung ECU. Okay, so doon naman tayo sa pag-check ng parameter para makita natin yung ibang may sira. Okay? Ito guys, so nagpalit ako ng bagong ECU. Ayan, so ito yung kanyang lumang ECU. So, wala pang ginagalaw na iba dyan. Binuksan ko rin to para dadiagnose ko sana. Pero di ko muna diniagnose. Nagtry muna ako agad ng ECU. So, pag in-start ko siya, ayan, one click na siya. Tapos, pag nirev ko siya, ganda na ng hatak niya, hindi na siya mapalya. Maingay lang yung ano ko, yung lifter ko. Pero good na siya. Babalik ko yung dati niya. Tapos pakinggan nyo ulit yung tunog. Ayan, so binalik ko yung dati niya. Then start natin. Ayan.
Start. Ayan, patay. Tapos, start ulit. Delete. Okay? So, confirm na may problema sa loob ng ECU. Ngayon, papakita ko sa inyo kapag binoprogram. Kasi guys, yung mga program na yan, paraan lang yan sa mga walang pambili pang bago ECU o wala tayong stock na bagong ECU. So, magagawan siya ng paraan. Ang problema lang niya, yung mga value na dinadagdag dyan para mawala yung palya. Okay? So, papakita ko naman sa inyo ngayon na ipoprogram ko siya. Okay? So, abangan guys. So yun guys, so nagload tayo ng file. So ito na yung kanyang mga value. Ayan, so hindi ko muna pinakita sa inyo yung pag-adjust. Okay, so ngayon save ko na siya. Then ngayon bubuksan ko yung plusher natin. Ayan. Ayan, so ngayon ipapasok ko sa ito. Okay guys, so yan yung na-read nating serial niya, tsaka ito yung kanyang ECM ID. Okay guys, so ito na yung file. Ito na yung ating file. Then i-write natin. Ayan. Ayan. Okay, so hintayin natin mag 100% yan. Then pag 100%, papakita ko sa inyo or paparinig ko sa inyo ano yung magiging resulta sa kanyang andar. Okay? Okay, so yun, tapos na. Then, exit na natin yan. O kaya, on off natin. Off. On. Ayun. Then, start. Pinogram natin pero namamatay pa rin. Pero yung rate niya guys, hindi na talaga kaya ng reprogram pag mga ganyang nangyari. So may mga ibang ECU naman na kapag na-reprogram natin ay gumagandang hatak. Okay, so ang tanging solusyon na lang talaga dito ay pwedeng magpalit ng ECU. Okay, so pag ni-replace naman natin to ng original din na program, same pa rin ang mangyayari kasi may problema na po talaga yung ECU. Okay, so ang hatol dito, palitan agad ng ECU. So wala sa wiring yan. Nakita nyo naman nung kinabitan ng bagong ECU ay gumana siya. Ito guys, bibigyan ko kayo ng konting idea sa pagpo-program. Dito kasi siya. So ito may live data. Okay. So ito tinuturo ko to sa mga advanced tuning. Start natin ha. So dapat kasi yung cursor yan, pag ni-rev natin, pupunta yan doon sa mataas na RPM ito. So pag ganun dapat siya kasi TPS tapos ito RPM. So pag ganun dapat siya. Nangyari diyan kapag ganyan pumapalya, yan nakikita niyo yung portion na yan. Lahat ng map may maganda makita niyo sa map yan eh. Yung gumaganyan. Yan yung nire-remap. Tingnan niyo nangyari diyan. Yan oh. Doon lang siya pupunta. Yan oh. Naliligaw yung cursor, dito siya pumupunta kaya pumapalya. So nangyari dyan, ganito siya. Itong portion na yan, nasira yung chip niyan dun sa loob ng program. So ito nangyari, yung himbis na tama yung value na yan, naging para sa kanya, kulang na naglin na yan. So ang ginagawa dyan, para mawala yung palya, ganito siya. Yan, example ko ah. Example, lalagyan natin ng 150. Example lang. Dagdag tayo ng 150. Ayan.
Ang laki na yan guys, sobrang lakas sa gasolina. Pero yung magiging resulta, tingnan nyo, addition natin ng 150. Ayan. Then save natin. Save. Tapos file, save in as. Tapos lagyan natin dito ng yan, lagyan natin dito ng palyado. Palyado. Lagyan natin to para madaling hanapin. Save lang. Ngayon ipa-plus natin yan. Ayan. I-plus natin yan. So, ano na yan, yung mismong file. Tingnan nyo magiging result. Okay. So, bin. Tapos, palyado 2. Open natin. Then, write. Papakita ko lang sa inyo yung, ano, yung naging resulta kapag binabago natin yung dinadaanan na yun kapag nagdagdag tayo ng value. Ano mangyayari sa motor. Okay. So, abangan natin matapos yan. So yun, tapos na. Tetest natin yung motor. Off. On. Teka lang, maingay. Okay, so tapos na yung ingay. Okay, so start natin na. So tingnan nyo ang magiging resulta kapag binago ko yung portion na yun. Yun guys, na kanina pag binibiri ko dito siya nag-stay kasi gawa ng lean siya. Ngayon, nung binago ko yung value dito, tingnan nyo kung saan na siya pupunta. So, hindi niya na dinadaanan to kasi gawa ng nadagdagan ko na siya ng fuel. Ngayon hindi natin nakikita yung AFR, kumbaga pinakita ko lang yung estimate lang. Ngayon dito naman siya bumaba, pero sa portion na to pumapalya pa rin siya. Okay. So ngayon gagawin natin dyan, magdadagdag tayo ng fuel dyan, dagdagan natin ganito. Ayan, so dinadaanan niya yan eh. Ayan. So hanggang 7, 8, ayan. So, subukan naman natin ngayon magdagdag yan ng value. So, lagay natin dito, kanina 150, lagay natin dito 200. Ito guys, sobrang sobra na value dinadagdag yan. Kasi nga, kumbaga ginagawa natin ng paraan. Dinadaya na lang natin, pero hindi na goods yan. Yan yung ginagawa ng mga iba na nakukuha doon sa program, yung palyado ng bit. Kaya naman doon ng program. Pero ganito nga nangyayari dyan. Dinadaya na lang sa fuel kasi sira na talaga ECU. Ayan, so tingnan nyo dinagdagan ko sa fuel. Ngayon yung idle ko nagluloko din. Idamay ko na din yung idle ko. Eto. So dadagdag ko na rin siya ng value. Ayan, lagyan ko sa 200. Okay, save. Tingnan natin yung mga resulta kung anong mangyayari. Ngayon save as ulit natin. Lagyan natin dito ay palyado 3. Ayan, save. Maganda to guys na makita nyo yung mga ito para siyempre kapag may ganun, ito kayong tools or bumili kayo ng tools sa ganito, kahit pa paano, kung wala kayong mabibili ng ECU, ganito lang gagawin nyo. Okay, so yan, nariduli natin. Pangatlo na, right lang natin. Ayan, right. Ayaw parang naghang yata. Ayan. Then, open bin. Tapos, palyado 3. Open natin. Then, right. Hindi pala nalagyan ng file. Ayan. So, hintayin na natin mag 100%. Okay. Kung titingnan nyo guys, parang mukhang tanga yung galawan pero makikita nyo bawat galaw. Makakaroon kayo ng clue kung paano ba nag-remap, paano ba nag-tuning. Ito guys, wala pang walang EFR. Lalo pag may EFR to, so, kuha natin yung tamang value na ilalagay natin. Okay. So, pag 100% dyan, testing ulit natin. Ayun. So, tapos na. Napatay na teletrek pa. Laksa ko kasi mainit eh.
Testing ulit natin. Off, on. Ayan. Start ulit natin. Tingnan natin naging resulta. Okay, so patay. I-rev natin ngayon. Ayan ulit. Pa. Ayun, narinig niya resulta. So, possible hindi pa natin natatarget yung kanyang EFR. Okay. So, pinakita ko lang yung mga possible na magiging resulta kapag nire-reprogram natin. Okay? So, ganoon nangyayari doon. Yan. So, ganoon lang naman ang map na yan eh. Low, mid, high lang naman yan. Kaya tawag na rin map, binabago yung program. In case lang na walang budget. Pero pinaka-suggest talaga dyan, palit talaga siya computer box. Hindi siya yung mga ganong parang. Kasi gano'n lang, balik-balik yung customer tapos hindi na perfect. Okay? So pag pinalitan yung computer box, good na siya. Yan, kakabit ko na ulit yung computer box na yan tapos paparinig ko sa inyo yung andar. Guys, so yun, pinalitan ko na ECU, then start natin. So off, then on isa pa. Ayan, then start. Ayan. Pati minor, okay. Yung rev. Okay na. Tingnan natin yung kanyang data. Ayan siya guys, so kung napapansin nyo, smooth na yung galawan niya, hindi na tumatalon itong dot. Ibig sabihin, good na yung ECU. Good yun, kasi bago rin yung ECU kinabit. So ganun lang guys, mga idea na binigay ko sa inyo. Possible na maka-encounter kayo ng ganyang Honda Beat. So yun, so sa ganitong tools, ayan. So gusto nyo magkaroon nito, free na yung diagnostic, available sa atin yan guys. Ito, free din ito guys. Ito, pakita ko sa inyo. Tingnan ko kung mag-open. Okay, so ito. Ito guys, ang ganda nitong bago nito.